Ang dami-daming problema ng bayang Pilipinas. O, tungkol sa langis, walang hiya kayo. Pakinggan yung sinabi ni Libiste. Ang tunay na problema ng Pilipinas ay hindi ang gera sa Middle East, kundi ang pagwawaldas ng buwis. Mahigit 300 billion pesos ang mawawala sa ating ekonomiya ngayong taon dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Pero dahil sa pagwaldas ng pera nung wala pang krisis, ang ating pambansang utang ay lalampas na sa 19 trillion pesos. Kaya ito ang ilan sa mga dapat gawin. Bawasan ang gastos at pigilan ang mga maanumalyang transaksyon ng gobyerno. Pababain ang VAT at palitan ito ng mga mas progresibong buwis. Tanggalin ang mga miyembro ng kabinete at kanilang mga kasamahan na nagpapahirap sa mga Pilipino. At huwag kalimutan ang flood control. Huwag pumayag na ilihis ang usapan dahil korupsyon ang ugat ng ating mga problema. Hindi man kontrolado ng gobyerno ang presyo ng langis, kontrolado ng gobyerno ang paggastos at buwis. Huwag nating hayaang lalong lumubog ang ating ekonomiya at huwag masundan pa ang oil crisis ng debt crisis. Itigil ang pagwawaldas ng pera ng bayan. Yari. Oh. Buti pa itong bata, may plano eh. Ang dapat tanggalin yung mga taga-gabinete kasi yung hindi rin, alam mo, sa totoo lang, Libiste, ang dapat tanggalin si Bongbong eh. Bakit? Sinabi na ni Inday Sara yan eh. Sabi ni Inday Sara, ito si Bongbong, walang kwenta to. Oo, walang kwenta. Noong ako DepEd Secretary, hindi niya ako binigyan ng direksyon. Ano yung dapat kong gawin bilang DepEd Secretary? Kasi siya man ang boss ko. Siya ang talaga sa akin. Oo. Hindi niya kami mini-meeting. So itong mga cabinet secretary na ito, kaya labo-labo sila because wala silang direksyon na nakukuha kay Bongbong Marcos. Oh. So sino dapat tanggalin? Yung mga cabinet secretary? Because kahit tanggalin mo yung mga cabinet secretary, palitan niya ng bago. Wala rin siyang direksyon na ibibigay. Wala siyang ibibigay ng mga instruction. Wala din, Libiste. Yari pa din tayo. Ganun pa rin. Same banana, sabi nga. Oo, kasi kung ganun pa rin ang gagawin ng presidente, hindi pa rin siya magiging hands-on at wala talaga siyang alam sa mga kung paano susolusyonan at problema na ito. Hindi nga niya alam paano nagsimula. Magkakaproblema pa rin tayo kahit sino yung mga nasa gabinete. Ang problema talaga dyan yung driver eh. Oo, yung driver talaga ang problema. O, katulad nito. Asan na ba to? Nako. O, ito, yung sinasabi ko. Ayan, yan nga yung sinasabi ko. Yung pinakita ko na rin kahapon. O, mga kawatan talaga yung mga nasa gobyerno. O, bakit? Tingnan mo, meron pa tayong sapat na supply. Pero nagtaas na sila kagad. At alam nyo ba kung magkano ang kinikita ng bawat kumpanya ng langis dito sa Pilipinas sa pagtataas nila ng ganitong presyo? 3 billion per day. Ganun kalaki ang kinikita nila. So, sabi ko nga gago talaga itong mga nasa Pilipinas. Putyang ina, they saw the opportunity nung gera doon para meron silang dahilan na itaas yung presyo. Itaas yung presyo. Kahit na hindi pa naman dapat magtaas dahil enough pa naman yung buffer, itinaas na nila kagad kasi gusto nilang pagkakitaan ang mga Pilipino. Ninakawan na naman nila tayo. Ngayon, sabi nito ni Castro, wag niyong sisihin si ano yung pangalan nun? Garin. Wag daw sisihin si Garin kasi daw hindi na daw halos natutulog si Garin sa pagtatrabaho. Puta, wala kaming paki. Tatanga-tanga siya. Hindi na nga siya natutulog. Ang dami-dami pa nating problema. So, ibig sabihin, hindi niya kaya yung trabaho. Hindi pa pwedeng hindi namin siya sisihin. Siya ang nandiyan dyan eh. Siya ang secretary dyan eh. Sumablay eh. Yung parang Department of Tourism. Sino sisisihin natin sa Department of Tourism? Sa pagbaba ng turismo sa Pilipinas, sino sisisihin natin? Siyempre, yung secretary ng Department of Tourism, kumikita naman nun eh. Bakit ngayon hindi? So, siya sisisihin natin. Dito rin sa Department of Energy, sino sisisihin natin? Kapitbahay ko? Dapat siyang sisihin natin dahil responsibilidad niya yan eh. Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na wag niyo siyang sisihin. Kawawa naman. Unong kawawa naman, pasahod ng taong bayan yan. Trabaho niya na tugunan itong mga issue na ito. At kung hindi sila nagnakaw sa taong bayan, dapat matugunan niya itong problema na ito. O hindi niya natutugunan yung problema, anong dapat nating gawin? Maawa kami sa kanya dahil hindi niya matugunan yung problema tapos hindi na siya nakakatulog? Paki namin. Ang ina niyan. Kami nga, wala na rin makain. Mga tao nga, naglalakad na. Yung mga tao, kahit bisikleta, walang pambili. Tapos maawa kami sa kanya. So sa kanya, maawa kami. So mga tao na apekto dahil sa kabobohan niya, hindi tayo maawa. Gago pala kayo. Panoorin natin itong sinabi ni Marcoleta ngayon. Ang gross income po per day is 3,039,130,000.
Per day yan ha. 3 billion ang kinita bawat araw ng mga oil companies. 3 billion. Niloko ang taong bayan. Niloko taong bayan. Oh, bakit? Oh, makikita natin dito, makikita natin doon sa ipinakita ko kanina. Ang Pilipinas ang may pinakamataas na pagtaas laki ng presyo. Tinalo pa yung ibang mga dito sa Pilipinas. Kupal eh. Hindi pa dapat magtaas, nagtaas na sila. Para saan? Para sa kita. 3 billion. Putang ina, criminal offense yan. Criminal offense yan. Tinarantado ninyo ang taong bayan. Sinong dapat sisihin dyan? Bakit pinayagan ng Department of Energy? Ba't pinayagan ng DTI yan? Ba't pinayagan ng Malacanang yan? Putsang inang yan. Baka kasabwat na naman kayo dyan. Oh, di ba? Walang hiya kayo? Oh. Ang gross income po per day is 3 billion 39,130,000 per day. 3 billion, Mr. Chair. Kinuha po ninyo sa inventaryo ninyo ito. 2 weeks pa lang ang nakakaraan. Alam po ninyo, Mr. Chair, I have to apologize for making this comparison. Yung 18 Marines po, yung kanilang mga dineliver na mga mali-maleta, kinumpute ko rin po Despite the logistical nightmare scenario that was peddled to the public, ganito po yun Approximately, they were delivering 2 billion pesos per day. Based on 33 months times 4 weeks, average po ng about 42.5 maletas, averaging 40 million each maleta. Ito pong gross income na kinukompute ko, Mr. Chair, mas mataas pa po doon sa maleta na dinala po ng 18 Marines. It's 3 billion pesos per day ang gross income po ng National Oil Company. Representative from Chevron, we're coming from different perspective. What is the monthly consumption of the Philippines in terms of diesel? Diesel-wise, what is the national consumption? That's correct. Sabi po ng President, before the war broke out, we had 50 to 60 days of supply. Tama po. So after 2 weeks po, yung 55, tumaas po ng average sa 125. Kinuha po natin yun sa inventory, yung 125, sir. Tama po. Sir, you have to answer. Yes, sir. Okay. But I cannot speak for the others. Yes, sir. Kayo po yung sumagot kasi tinatanong ko yung Chevron. Kayo po yung Oh, sumagot. malinis ha, malinis. Yung Chevron, meron silang stock. Good for 50 days. 2 weeks pa lang, 14 days. Nagtaas na ng 125. So, ibig sabihin, racket yan. Binili mo ng 50 pesos, halimbawa. Yung stock na yan, binili mo ng 50. Tapos, ibinenta mo ng 125. Putang ina mo ka. Tarantado kayo. Gago kayo. Okay man lang sana. Kung after 50 days, doon kayo nagtaas. Kasi naubos na yung binili nyong mura. Putang ina ninyo, sobra kayo. Sobra kayo. Parang bigas lang din yan. Nabili mo ng 20 pesos ang 1 kilo. Tapos, puta ina, ibinenta mo sa mahirap. Ibinenta mo sa mahirap ng 125 pesos. Demonyo kayo. Tang ina nyo. Ganyan kayo kasatanas. Putang ina ninyo mga... At ito ang ba't yung sinisisi na naman kay Bongbong yan? Puta, pumayag siya eh. Pumayag siya. Hindi basta-basta makakapagtaas yung mga yan kung hindi aaprubahan ng mga ahensya ng gobyerno. Ipa-a-approve nila yung mga taas presyo na yan. I-justify nila bakit tataas yung presyo. Putang ina niyan, ba't sila pumayag? Tarantado, di ba? Mga satanas, ganyang kademonyo. Puta, sabi ko nga sa inyo yung pagnanakaw sa flood control. Yung pinagkita, tangina, wala pa yan. Wala pa yan. May mga ganito pa. Oo, maniwala kayo. Mabuti. Okay? I have the number kasi. Yes, sir. So, 996,000
996,348,000 liters per month. Yun po yung consumption natin sa diesel. So, nagkaroon po ng increase na 70 pesos per liter after 2 weeks. That's 127%. So, tingnan po ninyo, Mr. Chair. 996,348,000 liters times 70 divided by 30 days. That's 2.32 billion per day, approximately gross income. Is my computation correct, sir? Ulitin ko po, 996,348,000 liters times 70, ito po yung increase, divided by 30, 2.32 billion per day ang approximate gross income. Computein nyo 2.32 billion per day. Multiply nyo sa 2 weeks. 2 weeks na yan eh. Yung presyo na yan eh. Gano'n nakalaki kinita nila? Tinan nyo. Kasi kinuha niyo po sa inventory. Wala pa naman po yung, di pa naman kayo umaangkat. 2 weeks pa lang po nakaraan eh. Gasoline. It used to be 50 liters per day, pre-war. Naging 80 liters po, average, after 2 weeks. So meron pong difference na 30 pesos per liter or an increase of 67%. Sir, ilan po yung consumption natin ng gasoline per month? 4,521,000 barrels or 714,318,000 liters. Can I get a confirmation? Anybody from? Anyone from the DOE? Yari kayo kay Marcoleta. Yung kaninang 2.32 billion sa diesel lang yun. Meron din sa gasolina 30 plus pesos yung tinaas. Ganun din, ko-compute yun. From our These figures were stakeholders? supplied to me by a friend from the oil companies. I think DOE will be the more appropriate resource person to shed light on this matter. Mr. Chair, as confirmed kanina, yung diesel is around 32.5 million liters per day. More or less 33 Pinasort million. na natin yun, the gas- 996,348,000. Yeah, So yung gasoline. gasoline na lang, Gasoline is around 23.3 million liters per day. or 714,318,000 liters. Tama po? The 23.3 million is already in liters, Mr. Chair. Daily. Kaya nga, times 30, ilan? 714,318,000 liters of gasoline. Tama po. That's correct. Around 600. Yan. Ito po, ganito. 714,318,000 liters of gasoline times 30 days. That is 714 million per day. Approximate gross income. So pag pinagsama po natin itong dalawa lamang, Mr. Chair, per day po ito sa diesel po, 2 billion Wala pa yung 324. Wala pa yung kerosene dyan. Wala pa yung LPG dyan. Ganito tayo ginagago ng gobyerno. Wala pa yung LPG, wala pa yung kerosene. Ano na yan? Yung pinag-uusapan na may mga octane pa yan. Merong 92, may 91, may 95, merong 97, may 100. Meron pang jet fuel. Ilan nyo? Grabe kayo. 812,000 plus 714,318,000. Ang gross income po per day is 3,039,130,000 per day. 3 billion, Mr. Chair. Kinuha po ninyo sa inventaryo ninyo ito. 2 weeks pa lang ang nakakaraan. Alam po ninyo, Mr. Chair, I have to apologize for making this comparison. Yung 18 Marines po, yung kanilang mga diniliber na mga mali-maleta, kinumpute ko rin po
despite the logistical nightmare scenario, Ito yung 3 billion, sa 3 billion lang, times 2 weeks, times 14, 42 na yun. 42. Puta, 42 billion. Ang kinita na nila sa 2 linggo. Putang ina to, mga demonyo. Hindi pa sila dapat magtaas, pero putang inang yan. Sabi ko nga sa inyo, magkano na naman ang napunta niyan sa mga kawatan sa gobyerno? Magkano na naman, puta, hayahay na naman kayo. Ang ina nyo talaga, wala na kayong katinuan talaga. Lahat na lang pinagkakitaan nyo. what was peddled to the public. Ganito po yun eh. Approximately, they were delivering 2 billion pesos per day. Kinocompute ko, Mr. Chair, mas mataas pa po doon sa maleta na dinala po ng 18 Marines. Allegedly. Wala po akong inaano. I'm just trying to see. I mean, Nagets din nyo, mga kababayan, kung papaano nila tayo hinahayop dito mismo sa sarili natin bayan. Putang ina nyo talaga. Wala kayong tino. Tang ina nyo, mga demonyo kayo. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, mahihiya talaga si Satanas. Kaya naman pala ang Pilipinas tinawag na Gates of Hell. Puta ragis yan. Bago pala talaga pumunta doon sa impyerno, dito ka muna dadaan. Tang ina niyan. Grabe, no? Grabe. Itong ginagawa niyo sa bayang Pilipinas. Diyos ko po. yung analogy lang po. Wala po kung pakialam kung totoo o hindi totoo yung sinasabi po doon sa sworn statement. That has yet to be investigated properly. Ang kwento ko po is 2 billion a day, yung sinasabi nila. Ang sabi ko nga po, I'm not saying that that is correct. That is yet to be investigated properly and in proper time. Pero ito pong sinasabi ko, it's 3 billion pesos per day ang gross income po ng National Oil Company. These are not my figures. Kita nyo? Ang ina, ganyan tayo. Ganyan tayo hayupin. Happy kayo? Inan yan. Tingnan nyo to. Tingnan nyo tong balita na to patungkol kung gaano katarantado yung pagtaas ng presyo dito. Ang pinakamahalagang usapin sa nararanasan nating krisis sa langis. Pag-usapan natin yan kasama si One News Business Editor Regina Lee. Reg, una sa lahat, bakit mas mahal ang petrolyo sa Pilipinas sa mga katabi nating kumpara sa mga katabi nating bansa? Tama ka dyan, Jiggy, because lahat naman tayo apektado ng oil crisis, di ba? Bakit? Nag-i-import din naman sila. Bakit mas mataas sa atin? Tingnan natin yung presyo ngayon ng gasolina at diesel. Ang Pilipinas ay nandito. As you can see, pinakamahal tayo, excluding Singapore, pinakamahal tayo sa gas, nasa 91 per liter na. Ang diesel naman, nasa 134 per liter na. Again, excluding Singapore. In-exclude ko ang Singapore dahil, of course, mataas siya, pero that's converted into peso. Malakas ang currency nila. At saka afford ng mga residente doon. Nagre-reklamo din, pero kahit pa paano, malakas yung purchasing power nila, di ba? So, converted na kasi yan. Yung Indonesia pinakamura. may magandang reason dyan. So, your question is, I can give you at least 4 reasons bakit mas mataas yung presyo ngayon sa Pilipinas. Number 1 is yung tinatawag na economist na extreme exposure natin sa Middle East. Pati si Energy Secretary Garin, inamin na rin to, 99% ng crude natin galing sa Middle East. Gets nyo? 99% ng crude natin galing sa Middle East. Bakit? Meron naman pala sa Singapore makukunan. Bakit doon tayo kumukuha? Ngayon, malaking talagang problema natin. Bakit? Kasi alam ng buong mundo na alyado natin yung Amerika. Syempre, kalaban ng Amerika ang Iran. Alyado tayo. Putsang inang yan. Pati tayo damay. Yan yung sinasabi ko sa inyo na kapag nagkaroon ng problema, gera dito dyan yung China tsaka yung Amerika, dahil may mga base militar ang Amerika dito, pwede tayo talagang unahin ng China eh. So napakadelikado niyan. Kita mo ngayon. Alyado tayo ng Amerika. Ano nangyari sa langis natin? Tangina niyan, di tayo makakuha doon. Bakit? Di tayo makakuha doon. Alam nila, sino yan? Philippines? Ay putang na kaibigan ng Amerika yan. Lahat ng kaibigan ng Amerika kaway natin. Damay pati tayo. Tama, mali. Lado nga yung Strait of Hormuz, right? So, hindi makadaan. Number 2 is yung tinatawag na, alam mo na rin to, na fully deregulated tayo, which means
bawat galaw ng presyo ng oil sa global markets, mabilis kaagad yung epekto dito. Tumataas din kaagad. Kasi nawala yung subsidy ng gobyerno. Well, fully deregulated, which means na-privatize siya. Tapos, ang kasunod ng reason dyan is wala tayong strategic reserves. Kunyari, meron tayo yung, alam mo yung sinasabi nilang 45 to 60 days reserves. Hawak yan ng private company, hindi yan hawak ng gobyerno. So that's the other reason. Sa ibang country kasi, meron silang state Ayan, nakita ninyo nakita ninyo. Remember yesterday, tinanong si Bongbong, "Sir, hindi nyo ba iti-take over yung mga oil companies para hindi sila kasi syempre business yan nasa kanila kung magtataas sila hindi. Kaya nga 'di ba sinasabi na ibasura yung oil deregulation law. Private sector ang humahawak ng langis natin. Walang say ang gobyerno. So kapag nagtaas ang market, yung mga kumpanya dito, magtataas sila, wala silang pakialam. Si Bongbong sabi, 'di ba? Hindi niya sinagot. "Sir, hindi niyo ba ite-take over yung mga oil companies dito? Blah 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 blah." Hindi niyo ba 'Di ba umiwas siya, tumakas siya? Putang ina, sabi ko sa inyo, meron na namang ginawang katarantaduhan yan. May ginawa na namang kalokohan yan. Malamang nakipagsabuatan na naman yan sa mga oil companies dito. Putang ina, tingnan mo nagtaas sila ng presyo nang hindi natin sila pinigilan, nang hindi pa naman sila gumagastos ng gasolina na mataas ang presyo. Ay na talaga tong pamilya na to. Ikaw talaga, BBM, ikaw talaga matindi talaga ang Ibang klase ka talaga, mukhang pera ka talaga. reserves, yung gobyerno mismo. Pangatlong reason is of course yung peso. We've seen it depreciate continuously. Tapos today, nagsarado siya sa 60.23, malapit na malapit sa record low. And pangapat na reason is yung budget natin. Masyado maliit yung fiscal space na tinatawag nila. So hindi tayo makapagbigay ng mas malaking ayuda at this point, ng mas malaking targeted subsidies at this point. Tapos pangalawang question, yung emergency powers ng Pangulo na papatupad na lang, ang parating kaba doon ay baka yung mayaman lang yung makinabang para doon. So anong nasasabi? Tama naman because blanket suspension siya, so it benefits everybody. And pag tinignan mo yung datos, talaga naman yung upper income to upper middle income segment, sila talaga yung malakas yung fuel consumption. Siyempre, sumasakay tayo sa kotse to go to work. We take a car to go everywhere. Ang worry dito is, yun nga, it benefits everybody at the expense of the budget. Kaya lang kasi, ang point din is, limitado lang ang mechanisms ng gobyerno at this point. Dahil nga deregulated yung industriya, very, very limited lang yung pwede niyang gawin. Well, I mean, I suppose pwede ni Presidente kausapin yung mga oil companies na wag mo na masyadong taasan. But legally speaking, ito lang yung mga kaya nilang gawin, which is suspend the fuel excise taxes. Nasa 10 pesos per liter sa gas, 6 for diesel, tapos merong, I think, 5 pesos. So ibig sabihin, hawak tayo sa liig ng mga kumpanya ng langis. Hawak tayo sa liig. Sila pala ang may control. Kung gusto nila, wala tayong magagawa. Pero siyempre, ikaw, di ba, bilang isang presidente, meron kang magagawa. Either you talk to them, kung ayaw nila, ganun Kaya nyo ngang gipitin si BP Sara kaya nyo ngang gipitin si Pangulong Duterte. Bakit yung mga negosyante na yan, hindi nyo kayang gipitin? Bakit? Bakit? May kinikita ba kayo dyan? Hayop kayo, For kerosene, tama. Kumpara mo yan sa mga, again, ASEAN, yung tanong is bakit mas mataas yung presyo dito kaysa sa ASEAN. Indonesia is a net exporter. They have their state reserves of oil. Malaysia is a net exporter of oil. Plus, nagta-targeted subsidy sila. Yung subsidies ng Indonesia, kaya nilang i-absorb 30 to 40% ng oil. Malaki-laki yun kasi mas malaki yung fiscal space nila. Yung Vietnam din, meron silang tinatawag na Fuel Price Stabilization Fund. So, ang nangyari sa ibang bansa is, inabsorb ng gobyerno yung some of the increase sa pressure sa global markets. Tapos, yun yung nangyari. Pangatlo't panghuli na lang, yung tinatawag na energy lockdown. Pwede kaya mangyari yun? Kasi sinasabi ng mga oil companies, hanggang April, hanggang May na lang, sila na nagsabi mismo. So, anong nakikita nyo dito? Yun na nga of course, at this point, yung government is trying to reassure the public na meron pa naman supply, wala pa naman silang ganung protection na baka umabot tayo sa energy lockdown. Having said that, nangyari na to in the past. No? Noong 1973, tingnan natin, 1973 oil crisis. Hindi pa ako pinapanganak noon. But, we studied this kung saan nagpatubad ng fuel rationing nga. So, maaring dumating tayo sa puntong ito if this war drags on. Meron din car-free Sundays or driving ban sa ibang European crisis at that time. Kasi nga, yung pinapili ng ibang European countries na, choose a day when you can go carless. Which is, parang ito yung tinatawag na mass conservation efforts, right? Ito rin yung contribution natin as the public to the oil crisis. Meron din sa
1979 to 1980, the oil shock ng New Zealand, ipinatupad din ang Carlos Sundays. Parang yun nga, mas bumaba ang consumption natin. And finally, yung pinaka-latest example, naalala mo sa Sri Lanka, nung nagka-riots doon. Ibang dahilan naman yun. Pero the bottom line is na nagkaroon din ng shortage ng fuel. Kaya isinara yung mga schools, yung mga public sector employees, lahat nag-work from home, and nilimitan nila yung pagbenta ng langis sa mga sa essential services, ambulance, trains, bus service. Ano ang bottom line? Ano ang moral lesson nitong story natin ngayong araw? Ang moral lesson is ito yung mga posibleng kakaharapin natin in the near future. Sinasabi ni Donald Trump na nakikipagkasundo na sila sa Iran. Sinasabi din ng Iran na no, hindi kami nakikipagkasundo. Sinabi ng Iran that they are prepared for a full-scale war ng mahabang panahon. So, hindi natin sure kung hanggang kailan itong pagbobombahan ng mga hudas na yan. So, apektado tayo. Ang dami natin dapat isipin. Mag-El Nino pa, magla-La Niña pa. Wala na makain mga Pilipino. Magkakaroon pa ng pagtaas ng mga presyo. So, hindi ba dapat yun yung inaatupag natin? Hindi ba dapat itong impeachment ni VP Sara, ano na natin yan? Tablahin na natin yan. Let us just leave it to the people. Kung iboboto ba nila si Inday Sara sa 2028 or hindi. Because if iboboto ng mga Pilipino si Inday Sara sa 2028, it means hindi sila naniniwala dito sa mga katarantaduhang fabrication ninyo ng mga kaso sa kanya. Ngayon, kung sa tingin ninyo na ang mga tao ay naniniwala na magnanakaw talaga ito si Inday Sara, I am pretty sure. Kahit mag-concert si Inday Sara araw-araw, hindi yan iboboto ng tao. So, alam naman natin na itong impeachment ni VP Sara dahil ayaw nyo lang siyang tumakbo sa 2028. Alam nyo, pinakamaganda, focus tayo dito sa problema, tapos humanap kayo ng isang tao na kaya nyong itapat kay Inday Sara. Yun lang naman Ganun naman yun Yan naman ang demokrasya Huwag nyong dayain yung eleksyon. Kung sa tingin ninyo, naniniwala kayo sa mga sarili ninyo na napaniwala nyo ang tao na magnanakaw si Inday Sara, then dun natin tingnan sa botohan kung sino ba talaga ang sa tingin ng tao nagsasabi ng totoo o hindi. Di ba? Tingnan nyo. Mga hayop kayo. Puros magnanakaw yung mga tao rito sa Pilipinas. Pati yung mga negosyante, hindi na natin mapagkakatiwalaan. Mga walang hiya. Tapos yung mga nasa gobyerno, umiiwas din. Tapos puro kayo impeachment. Mga walang hiya kayo. Mga hayop kayo. At kung nagustuhan mo tong vlog na ito, i-share mo, i-like mo, at pakulay ka naman. Hirap-hirap ng buhay. Taas-taas ng presyo ng diesel. Gusto ko nang bumili ng EV. Nag-uusap na kami, bumili na kami lahat ng EV. Kaya lang ganun din. Pag naubos din ang stock natin ng langis, puta ragis yan. Wala rin tayong kuryente. Wala rin. Bibili na lang ako ng bisikleta.